Sa videong ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-loan sa inyong GCash. Kaya tara, samahan niyo ako at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So syempre, ang unang dapat natin gawin, punta lang tayo sa ating mga GCash account at pagkatapos kung nakapasok na kayo, i-click lang natin tong borrow. At pagkatapos may makikita tayong ganito, i-click lang natin tong GLoan. At pagkatapos may makikita kang ganito, i-click nyo na lang po ang next. And then may makikita na naman kayong ganito, basahin nyo na lang po yan, then i-click nyo ang next. So dito makikita nyo na po kung magkano yung pwede ninyong ma-loan. So kagaya sa akin, 5,000 pesos, pero depende pa rin po yan kasi yung mga kakilala ko may iba, 1,500 pa lang yung pwede nilang ma-loan. Pero sa akin, 5,000 pesos na yung offer nila. So baka nagtaka kayo guys kung bakit iba-iba yung loanable amount natin. So depende po yan sa paggamit natin ng ating GCash account. So sa mga nagtatanong kung paano papalakihin yung loan amount natin, gumamit lang kayo ng gumamit ng GCash. So pwede kayong gumamit ng send money, QR, send with a clip, send gift, transfer, GCash padala, or dito sa baba pwede nyo gamitin yung pay. Yung mobile load, broadband load, non-telco load, bills, tapos pwede nyo gamitin din ang online, government at transportation. At pwede nyo gamitin ang borrow. Or pwede rin kayong gumamit dito sa Grow yung GSave, Crypto, GStock Global, ganyan. At dito sa baba yung Enjoy, yung Lucky Load, Reward, GForest, GDeals, ganyan, mga foods, shop, games, pwede nyo gamitin yan para tumaas yung credit ninyo. At pwede rin itong manage, itong profile, transactions, pera outlet, cards, GCash Junior, at itong others, cash in, cash out, ganyan, pwede nyo gamitin yan para tumaas yung loanable amount ninyo. In short po, pag madalas nyo yung ginagamit or palagi ninyong ginagamit ang inyong GCash account, mas malaki po yung magiging loanable amount ninyo. So kagaya sa akin, 5,000 pesos yung pwede kong ma-loan. Tapos payable siya in 9 months. Pero may interest rate siya na 3.99% or 4% na po yan per month. Tapos may processing fee pa siya na 3%. Pwede pang bababa yan basta nasa mga 3% yung processing fee. So for example, nasa 1,000 or 5,000 yung gusto ninyong i-loan, hindi po talaga buo na 1,000 or 5,000 yung makukuha ninyo. May bawas po siya na as low as 3%. At kung agree naman kayo, scroll down nyo na lang po pababa hanggang sa makita ninyo tong Get Started at i-click nyo na lang po. At pagkatapos may makikita kayong ganito, antayin nyo na lang po hanggang sa makita ninyo ang ganito. So minsan guys, automatic nang malalagay yung amount dyan. Pero sa akin, 5,000 lang yung offer pero pwede akong pumili kung 5,000 to 7,000. 5,000, 6,000 or 7,000 pwede kong pagpilian kung magkano yung pwede kong i-loan. Pero may iba talaga guys, kung 1,000, 1,500, 4,000, 5,000, hindi na po kayo makakapili, naka-fix na po talaga yung pwede ninyong i-loan. Pero sa akin may offer ako 5,000, 6,000 or 7,000. Pero ang pinili ko is 5,000 lang. So kung 5,000 yung i-loan ko, magbabayad ako ng 755.06 per month within 9 months. So aabot po siya ng 6,796. So yun po lahat ang mababayaran ko within 9 months. So may interest po siya na mga 1,800 within 9 months. At kung okay naman kayo, punta na tayo dito sa baba sa pag-select ng loan purpose. So i-click lang natin tong select. So dito pwede po kayong pumili kung business, emergency, medical, educational, travel, special occasion, pay bills, general expenses, or others. Kung hindi nyo po alam, kung wala po dito yung purpose ninyo, i-click nyo na lang po tong general expenses or others. At kung nakapili na kayo, check nyo na po ang summary. So dito sa summary guys, 5,000 yung niloan ko pero may 3% na processing fee. So ang matatanggap ko na lang na total is 4,850. Yun na lang po yung matatanggap ko. So kung okay na kayo, i-click nyo na lang po ang Get This Loan. At pagkatapos dito may makikita kayong ganito, i-double check nyo na lang po
yung marireceive ninyo, tapos kung magkano yung monthly ninyo. Kung okay na kayo dyan, i-click nyo na po ang continue. At pagkatapos makikita nyo na po dito ang personal information ninyo. So nandito na po yung full name, birth date, nationality, ganyan, cellphone number, email address. So i-double check nyo na lang po yan. Pero kung sa tingin niyo guys may mali sa mga information na nakalagay dyan, may video po akong ilalagay sa description box kung paano i-update yung information ninyo. Pero kung okay naman lahat, i-click nyo na po ang next. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa baba sa paglalagay ng other information, kagaya ng nickname, sex at civil status. So ilagay nyo na lang po lahat yan. At pagkatapos dito sa baba, yung other mobile number at landline number, optional lang po yan. Pwede kayong maglagay, pwede rin pong hindi. At dito sa baba, yung own a small business, kung meron, i-click nyo ang yes. Pag wala, i-click nyo ang no. At pagkatapos punta na tayo dito sa paglalagay ng emergency contact. So ilagay nyo po yung first name, middle name, last name at contact number dito. So make sure yung emergency contact na ilalagay ninyo is pwede mother, father, siblings, spouse, daughter, son, aunt, uncle, cousin, grandfather or grandmother lang. At kung nalagay na ninyo, i-click nyo na po ang next. After that, mapupunta na tayo sa pag-review ng ating GLoan application. So kung may mga mali guys, i-click nyo po yung edit na nakalagay dyan sa gilid. Pero kung okay naman lahat, i-click na po natin itong box katabi ng I agree para ma-checkan. At pagkatapos, i-click nyo na po ang submit. So dito makikita nyo na po yung marireceive niyo yung amount, kung magkano yung principal, interest, processing fee, tapos kung ilang months ninyo babayaran at kung magkano yung monthly na mababayaran ninyo at makikita nyo rin dito kung kailan yung due date ninyo. At kung okay at agree naman kayo lahat, i-click nyo na po itong dalawang box ng I agree para ma-checkan. At pagkatapos, i-click nyo na po ang continue. After that, may makikita na naman kayong ganito, i-click nyo na lang po ang confirm. At pagkatapos, may makikita kayong ganito na dapat naka-register daw yung SIM card ninyo para hindi mawalan ng access yung GCash account ninyo. At nag-send daw sila ng 6-digit na OTP sa inyong cellphone number. At may na-receive po akong text na kagaya nito. So nandito po yung OTP. So ito po yung ilalagay ko dito. At kung okay na, i-click nyo na po ang next. At pagkatapos may makikita na kayong ganito. Congrats, your loan application is successful. So antayin nyo na lang po daw mga 24 hours to 48 hours. Pero sa akin wala pang 1 minuto guys, pumasok na yung loan ko. May iba 1 oras ganyan, pero papasok po talaga yung niloan ninyo. So antayin nyo na lang po.